Yung biggest change for me was letting go of the outcome. Yung parang I wanted to be chosen so bad. I wanted to fall in love so much. Parang bago ko nakalimutan, bakit ko ina-outsource sa ibang tao yung ganito? Bakit ko hinihintay na ako yung mahalin? Wait lang, hindi ko pala binibigay muna sa sarili ko. Hi, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, and welcome to the Breakdown Podcast, where we break down your thoughts, feelings, and experiences that make us human. So maraming salamat kasi dumadami na yung ating Breaklets community. So pagpatuloy nyo lang na i-follow, like, subscribe yung ating mga social media platforms, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, Instagram, and TikTok. So syempre hindi ko napapatagalin pa kasi alam kong makaka-relate na naman kayo, no? Ang episode natin, ang title niya, nakaka-overthink ba talagang magmahal? Di ba? So, alam ko na naman makaka-relate kayo. So, dito, no, makakasama natin ang special guest natin, no, si Joel from the Paano Kung Podcast. For sure, kilala niyo siya kasi ako nung mismong pandemic, isa siya sa mga like kong nasa scroll, tsaka pina-follow kasi napakaganda ng mga advice niya pagdating sa love and relationship. So, hindi ko napapatagalin pa. Welcome to the Breakdown Podcast! Hello. Thank you so much for having me. Ang saya! Yeah, thank you so much, no. So, paano kung mamaya may mga series of questions tayo dyan. Pero syempre, ang important question. Kasi ngayong topic natin about sa nakaka-overthink bang magmahal. Ikaw ba, as someone ba, overthinker ka? Sobra. Ang sinasabi ko, graduate ako. I am a recovering, recovering tanga sa pag-ibig. Ganun siya. Grabe, bakit? Totoo eh. Like, di ba when you own it, parang pag tinanggap mo na wala nang ibang makakakuha. No one can take that away from you. But yeah, that's primarily where everything came from sa akin. Sa TikTok, growing all of that and sharing yung mga experiences ko through the podcast. Nagsimula lang din siya sa sarili kong katangahan. Oo. So, ang ganda nung pag-own nung overthinking, katangahan, yes. Tsaka pag-overthinker. Ako naman yung label ko sarili ko at that time, nung dating pa, tsaka nag-explore, marupok. Yan. Same! Yung mga karupukan. Same! We love that! Yung tipong kunwari, pag hindi nagre-reply, di ba nakaka-overthink, so, ayoko na. Tapos biglang pag nag-reply, Pag sige na nga. Ay, Ganon. ayoko na, pero sige na, ito ulit, ganyan. May mga ganun ka, mga encounters. Yan, lahat yan. Parang feel ko kung may bingo ng mga bagay na ginawa mo as a marupok, as an overthinker, as a, alam mo yung pag okay, like matalino ko sa lahat ng bagay. Yung mga may ganun din pero tanga sa love. You're like, bakit? Ano nangyari sa'yo, girl? That is me. That was me. Hindi na pala ako ngayon. Graduate na tayo dyan. Oo. So, congrats kasi graduate ka. Ako rin naman. Sana talaga tuloy-tuloy to kasi nakakatakot din naman ako na evil eye. Charot! Psychologist pero naniwala sa evil eye. Pero anyway, ayun, may mga questions tayo syempre dun sa mga listeners natin. Or baka dun sa, yung mga listeners natin, sabi nila, ito yung una, ano ba usually daw yung nagiging dahilan kung ba't nagiging overthinker? Siguro particularly dun sa relationship. I think one beautiful thing I've learned about overthinking is it's really our brain just trying to protect us from all the possible things that could happen. And parang if you rewind and go back to sinaunang panahon na ang goal lang naman natin ay mag-survive, yun naman yung ginagawa ng brain natin na parang, okay, anong safe ba tong cave na to? Yeah. Diba ganun siya? Yeah, gusto ko evolutionary perspective. Yun yung pinanggagalingan. And then obviously now we don't have that intense danger anymore. Pero ganun pa rin wired yung brain natin. So that's what I learned about overthinking, at least through the years in my journey of healing as well. And when we managed to get to the point na parang, okay, etong iniisip ko, hindi naman to necessarily totoo, or di pa siya nangyayari, or nangyari na siya sa past. Yun yung nakakalimutan lang natin. Kaya tayo nag-overthink ng sobra-sobra kasi parang nagsispiral, nagda-downward spiral na tayo sa thoughts. Gusto ko yung na-mention mo about dun sa may pagka-evolutionary siya, no? Kasi sa mga protective mechanism talaga siya. Kaya lang yun nga, sumusobra kasi kung minsan parang halos parang minuminuto. Oo. Di ba yun nakakaisip ng mga ano bang mga mangyayari, no? So, maganda yung na-pick up ko sa'yo about dun sa past experiences.
Lalo na halimbawa dun sa mga tao nagmamahal, no? Tapos paulit-ulit na nasasaktan. Oo. Tsaka, I mean, nakikita din natin siya sa media experiences. I mean, maliban sa mga nakita natin growing up, 'di ba? As yung mga from parents natin, yung mga tao around us, pati sa media din of what love should be. Tas para, hindi pala siya ganun. Diba? Tapos nag-spiral na tayo Diba? ulit. Ganon. Yung mga stories ng ibang tao, kung minsan, parang double-edged sword siya, no? Parang minsan magkakaroon ka na idea, ganito pala, no, may mga ganitong klase ng tao. At the same time, parang nakaka-induce din siya ng overthink, hala, baka mangyari sa akin to. Oo. No, nakakatakot. May mga pagkakataon ba na gano'n na medyo, syempre, kaka-expose sa mga stories na iba? Kasi, lalo ka na, di ba, ang dami mo ding mga na-encounter. May time ba na kita mo sa sarili mo na, teka lang, parang hindi kaya na i-internalize mo yung mga naririnig mo na sa mga story ng ibang tao? I think I hear them, pero pag nangyari sa iba, ako gusto ko siyang ma-experience for a time. Parang, okay, Grabe. I hear about this. Sige nga, tingnan ko kung mangyayari sa akin. Ganun siya for me. That's how I thought I would learn best by actually putting myself through the pain. Not smart, hindi ko po i-recommend sa kahit kanino. Pero ganun ganun ako nung 20s ko Gusto ko ma-experience siya itself. Yeah, so in-internalize ko, I lived it also. No, tapos parang yun, nakaka-TH kasi yun. Sabi nga nila, TH tamang hinala or kaka-overthink, 'di ba? So minsan pinagmumulan din ng away, yung gano'n, no? Syempre parang narinig mo pa tapos itetest mo, itatry mo pa dun sa partner mo. No? Parang naririnig ko na ganitong tao siya. Parang like, someone's like red flags. Nakikita mo na around. Like, I've seen the way they handled other people. Tapos parang, sige nga, baka hindi. 'Di ba? Oo. So kaya sana sa mga nakikinig sa atin ngayon, yung okay lang naman na parang nakikinig tayo sa mga stories ng iba. Pero yun nga, importante din na yung sarili nating experience, 'di ba? Parang pinapakinggan din natin kasi baka hindi naman nag-a-apply sa atin, kakaisip natin lalong masira ang relasyon. That's true. Ang best way to go about it is hear other people's stories. Tapos parang, titignan mo kung nag-a-apply ba, ganong klaseng tao ka rin ba? Ganong klaseng tao din ba yung ibang tao na yon? And then, Totoo. hopefully, you make your own mistakes based on other people's. Parang sarili mo ng journey yun. Ganon. True. So madadapa ka talaga. Kakatry. Sana. Sana matuto after that na pa, but no. So, pagdating sa overthinking din, no, kailan siya parang masasabi? Kanina na-mention natin about sa protective mechanism. Siguro, sa mga naririnig mo, pwede na sa experience, kailan ba yung overthinking nagiging hindi na siya ganun ka-helpful sa atin? Kailan naman din siya super helpful? Siguro pagdating sa relationship or dating, I think it doesn't become helpful anymore pag naapektuhan na talaga yung tulog mo. I think that's like top. Yung parang hindi ka naman nakakatulog. Tas let's say you have school the next day, an important exam. Tas naapektuhan lahat ng mga bagay na importante din para sa'yo. Pamilya mo, the people around you. And most importantly, yourself. Di mo na naaalagaan sarili mo kasi iniisip mo yung ibang tao. Kung magre-reply ba yung ka-something mo. Ayan na. Oo. Di ba? Ang dami na nangyayari sa likod ng camera. Hindi na sila nakaano. I think that's when it becomes very harmful na naaapektuhan na yung buhay mo and how you live life. But in an instance where I think it's a good thing, it helps us kind of process. Take the time to process. Ano ba talagang important? Ano ba ang helpful for us? I think that's when it helps. Pero pag syempre too much of something, it Yeah. will. There are also bad things too much. Kaya gusto ko yung na-mention mo din na yung kapag na-observe nyo, yung sa mga nakikinig, kapag na-observe nyo na, yan, dysfunctionality yung term na yan. Yes, I Or love parang it. impairment na naapektuhan yung everyday mo nga na ginagawa. So, kunwari, dapat may gagawin ka, pero parang nangangati ka, no? Parang lagi mo inisip yung cellphone, no? Tapos yun ay naubos na. Hindi ka napapasok kasi Oo. wala, hindi ka nakatulog or hindi ka maka-function kasi heartbroken kayo. Ilang break na kayo na hindi mo Diba? sure. Ang mahirap doon, di pa nga sila. Oo, yun pa. Di ba? Paano kung Ilang gano'n? will see you soon, ganyan, nang hindi ka pa sigurado kung ano na mangyayari. Pero hurt na kaagad. No? Yung mga Oo. may attachment issues dyan. So, yung Yes. dysfunctionality, importante yan na wina-watch out ninyo. So, ibig sabihin, baka may kailangan tayo i-work out dun sa routine natin. Communicate nyo din dun sa tao na yon. Siguro mamaya mapag-usapan natin paano yung proseso pagdating dyan. Pero ang pinaka-clear na sinabi mo, pag na-apekto nyo pang araw-araw, tsaka yung mga tao sa paligid, ano. Yes. So, importante na makakatulong siya sa atin kapag
may mga times na nakaka-relate tayo tapos napapangalanan yung experiences and then meron konting relief no na marinig mo din na nakaka-relate ako doon. Yeah, important din naman kasi yun na Oo. parang pag-iisipan mo yung mga scenarios or what could happen. What would you do, 'di ba? Parang Totoo. at least like medyo equipped ka and may time ka to get in your head and be like, okay, you know what? Like may meeting ka, may board meeting ka up there na, okay, anong gagawin natin today? Ganyan. Paano kung ganito? Paano kung ganyan? So, Oo. that's helpful in that way, I would Oo. say. Tsaka, yung ganong klaseng board meeting sa mind, yung sariling self-talking ganyan, medyo kailangan din watch out din natin. No? Kasi That mamaya too. umabot ng kalahating araw, That's kaka-board when it's meeting. not helpful. Yun na yun. Hindi na Yes. helpful kasi naubos na oras mo kakaisip doon. Oo. So kaya, yun, pagdating dun sa nag-overthink sa relationship and dating, palagay mo ba yung mga attachments natin, ayun, nakaka-apekto siya dun sa mismong pag-overthink natin? Yeah, yun naman talaga. Like, they talk a lot. We hear that so much now, Yeah. right? Yung mga attachment styles. And it's helpful to have that as a way to label na, oh, is this probably how I'm feeling? And okay, I'm basically not feeling secure in whatever this situation ship is. But may tendency din na to go the other way na delikado din if you over-identify naman with those labels of what Oo. your attachment style Lalo is. pa yung mga nababasa na anxious attachment styles, yung mga ganun, avoidant attachment styles. Ayan, yun yung chika natin a little bit kanina na parang, that's what I get a lot of. Parang, hello po, anxious attachment style ako, pero yung kausap ko, ka-jowa ko, or whatever, ano siya, avoidant, ganyan. Sabi ko, paano mo nalaman? Sure ka ba talaga? Nagtake ka ba ng sinabi exam? Chares. Oo. Diba? Nag-test ka na ba Nag-test for ba that? kayo together? Oo. Oo. Feeling ko yun yung problema no, sa social media, yung kaka-pick up natin ng mga labels din. Parang may tendency na yun nga na pwedeng nag-identify tayo. Tapos nawawalan tayo minsan na opportunity na i-explore o kaya lumabas dun sa label na Yeah, yun. to question that. Totoo ba? Or baka ito lang yung moment na yun? Or baka this person's just making me feel this way? Oo. No, pero hindi naman siya, kaya maganda na, sige, after mong matutunan na intindihan, maganda na hindi ka talaga totally kakapit doon sa label na yun. Yes. Kumbaga, i-explore mo siya. Hindi naman sa parang ini-invalidate mo yung sarili mong karanasan, pero iba rin kasi kapag ine-explore mo yung other possibility na, baka nakaka-relate ako, that's it. Pero ang hirap sabihin na, hindi, may pagka-anxious ako. Kasi tendency din, meron kami tinatawag sa psychology na may yung parang Pygmalion phenomenon wherein maniniwala ka doon sa isang bagay kasi yun yung, ayun na, nag-internalize ka na. So, paniniwala mo, naging self-fulfilling na siya kasi nag-attach ka na doon. So, hanggang sa lahat ng mga ginagawa mo, medyo kinoconnect mo na doon sa So, kung anong ako label na ganito yun. ako. Oo, diba? Yes. So, kaya maganda, lalabas ka talaga doon. Yeah, so ngayon, dahil nakita natin na meron pala siyang ganung influence, yung mga attachments in a way, pero sabi natin huwag tayo kumbaga mag-a-attach talaga doon. Ikaw ba, like, halimbawa sa experience mo, paano mo siya ninavigate? Kasi alam ko, tulad ng sabi mo, ang dami mo experience, diba? So, paano ka lumabas doon sa labels, halimbawa na may pagka-anxious or avoidant or nilabel mo ba talaga sarili mo o hindi? Well, I think at that time kasi, millennial ka rin, so nasa ano tayo ng mga era na yun. At that time, it wasn't that loud din, yung anxious attachment style and avoidant and stuff. I mean, it was there, I've heard it, pero I think I was still more focused on just going through the experience first. Until at some point in my life, parang I think phases lang din siya. Because I was in this like really long-term relationship. A lot of relationships ng long-term. And then parang there was a time that I had the time to just be single. Yun yung in-explore ko na era of different versions of myself as well. And it was through that na siguro parang after going through so much and experiencing so much hurt and then realizing na wait lang, lahat we have the tendency of being like lahat na lang sila masama, wala nang maayos na tao ngayon, ang hirap na mag-date in this generation, but then you take the time to be like, wait lang, sino ba yung common denominator ng lahat ng mga dinate ko? Di ba ako? Tama. So, teka lang. Let's see what's going on here. Gusto pa ba nating masaktan? Ito pa ba yung goal? And I do have the pandemic to thank for that kasi literal na tumigil yung mundo also. So you're like, okay, hinarap na talaga yung sarili. Doon ko hinarap yung sarili ko and like old patterns and asked for help as well and tried to figure out bakit nga ba ganito? And that's helped a lot na nag-shift yung the way I navigated dating and relationships after that.
nakaka-relate ako nung sinabi mo, yung parang haharapin mo yung sarili mo. Kasi, hindi, sa dating din kasi, Yeah. ang nangyari sa akin nun, nanggaling ako sa long-term relationship. Yes. Tapos, parang sabi ko, for a time, kailangan ko nang i-explore to. Kasi parang, syempre ayoko na masaktan tagal na nun. Tapos bilang, baka mamaya magkamali na naman ako. Tapos sa una talaga madadapa ka. Yung pag-confront talaga nung sarili, pagdating dun sa mga nakikita mong pattern kung sino yung nade-date mo, kung sino yung nakaka-hurt sa'yo, ano talaga yun mahirap siyang gawin. Madali lang sabihin ngayon kaya sa mga nakikinig, maganda na harapin nyo yan. Kung gusto niya, kung ready na kayo. Oo, May kung ganun ready din kayo. Ako nagpa-therapy din ako before. Oo. Kaya maganda rin talaga na may mga ganong consultations o kaya may friend ka na nakakausap mo na safe space. Gustong-gusto ko yung sinabi mo, teka, sino yung reference mo, sarili ko? Ang ganda nun. Kasi parang ganun din yung nangyari sa akin. Sabi ko, ano ba yung mga type of people na nagugustuhan ko? Kapag kuwari, di ba, nagsaswipe? Oh. Yes. Amin ako, nag-dating app ako. Yes! Ikaw nag-dating app ka rin. Oh yeah, I met my husband there. So, di ba yun, dating app? So, sabi ko, yung mga napipili ko, pagdating sa physical, kailangan mo siya explore, di ba? Physical, yung mga traits, characteristics, ano ba yung common nila na nakita ko. So, doon ko nakita yung pattern. Mahilig pala ako sa medyo mas matangkad sa akin, maputi, singkit, may pagkagasi ko. This time, i-redefine ko yung idea ng beauty. So bakit ko ginagawa na kinukulong ko yung idea ng beauty or maganda sa perspective ko sa maputi, sa singkit or sa mas matangkad sa akin. Maraming magaganda na outside sa ganong height, sa outside na ganon yung complexion. Dinamihan ko. So, sabi ko, ang dami ko na-meet na, hindi ba talaga Nag-widen pa. Nag-widen siya. Tapos, doon ko na-feel yung sarili ko na, kung baga nagpo-focus ako, hindi na sa physical or sa traits, basta, but more of, pares ba kami ng values nito? Yes. Pares ba ako yung nararamdaman ko ba kapag kasama ko siya, parang magaan ba siya? So, parang ganun ko siya, yung explorations. Parang ganun din ba yun? Yeah, same. And it was also about, if we're talking like physical actually, which is an interesting point. Parang dati ang hanap ko, yung pogi maganda, yun yung target ko. Tapos nung sinaktan ako ng pogi at maganda, parang okay, wag na lang, vibes na lang. Ganyan. Totoo, diba? Tapos nung sinaktan din ako ng vibes lang, okay, sige. Doon na lang sa attracted ako na vibes na magmamatch. Regardless, sasaktan naman ako at some point. This will all end in some way, shape, or form. And I think it's very helpful I think yun na nakakatulong. That shift na everything will end. Whether mag-break kayo or may mauna sa inyo mamatay. Like, if you go towards the end of it all of this will end. So, then, ano ang importante sa'yo ngayon? Anong vina-value mo as far as the outer characteristics and inside as well? And matched based on what you value and your plans and goals in life, I think, and you're honest with what you really want. Hindi yung sinasabi ng ibang mga tao na, ito dapat, ganyan. Doon mag-shift, I think. Tama. Tapos may mga babaguhin ka din ng konti din sa habang, along the way. Like, halimbawa, ako naman, share ko lang. May time na, sabi ko, every time kinukwento ko dito sa gantong kaibigan ko, napupurnada siya eh. So sabi ko, ayoko na ikwento. Alam mo, may merong parang pag nangyayari to, hindi ko kukwento. Okay. May ganung nag-work. Uy, bigla nag-work. Hindi ko na kinakwento. Nag-secret ako sa mga kaibigan. Kasi, baka maganda na tinatago. So, No, I love that. may ganun ako. Yung parang, okay, ano yung mga bagay na lagi kong ginagawa na same na hindi nag-work? Sige, ano yung maliit na bagay na pwedeng we can do differently and then Diba? see how things change there? And it can be something like that lang, na parang, okay, hindi ko na muna ikakwento, hindi ko na muna pangungunahan. Diba? And, yeah, Kaya pwede, diba? different results. Ang ganda nung na yun, yung pwedeng example yun, yung sinabi niya na, ano yung isang bagay na realistic para sa'yo, na pwede mong i-change. Kasi minsan inisip natin when it comes to change, parang kailangan grand, no? Pero as simple as that, pwede na siya para magbago din yung perspective mo dun sa hinahanap mo o kaya sa mararamdaman mo. Feeling ko baka kaya nag-work siya. Ngayon na pinag-usapan natin, feeling ko nag-work siya kasi somehow, parang na-push ako na ako yung mag-isip para sa sarili ko. Hindi dun sa kung ano yung sasabihin ng mga kaibigan ko. Right. Diba? Kasi ang laki ng influence ng friends. Oo, syempre. Kasi kayo rin naman nagkukwentuhan ng mga heartbreak at mga kinikilala niyong mga cute dyan eh. And Diba? syempre, it evolves too as you get older, as you go through different phases. After nyo masaktan, para, ganun pa rin ba gusto natin? Ganun. No, tsaka parang may tendency din na parang hindi tayo mas nagiging present
siguro at least ako lang. Yeah. Feeling ko di ako nagiging present masyado at the time kapag na-share ko kagad sa iba. I see. Yeah. Pwede Pero, rin, di ba? oo. Kaya parang pag ganun, Parang keep it muna and then see it unfold without other people's thoughts muna and Diba? see if you like it or not. Then important din. sa'yo may isa ka bang change na ano din yung one thing na change mo na naging effective? Kaya ito ka na, di ba? I think- nahanap mo na yung the one. I think yung biggest change for me was letting go of the outcome. Yung parang I wanted to be chosen so bad. I wanted to fall in love so much. Parang bago ko nakalimutan, bakit ko ina-outsource sa ibang tao yung ganito? Bakit ko hinihintay na ako yung mahalin? Wait lang, hindi ko pala binibigay muna sa sarili ko. Yun, that was one. And then another thing was, yung nag-change talaga na pag nire-reject ako or pag hindi na nag-work out, like whatever, parang natapos yung mga talking stage situationship, whatever, ang biggest shift for me was nung nasabi ko na, I guess hindi lang niya ako gusto enough. And it wasn't a bad thing na parang hindi ako kagusto-gusto. Pero parang, okay, hindi lang kami match. At hindi na siya parang, ayaw niya sa akin, oh my gosh, baka magbago yung isip niya after, baka pag nangyari ang XYZ. Kasi ba, kung ano-anong excuses yan eh. Work, family, whatever. I need to find myself. And yung mga excuses na yun, kinakapitan ko na, okay, siguro pag nahanap lang niya sarili niya, ako na ulit, ganon. Diba? I stopped waiting for that other reason and listening to their whys and just took it for what it was na hindi kami match ngayon for whatever reason, and it's not because I don't deserve it, pero dahil lang parang masikip lang masyado yung parang when you wear pants and it's just not the right fit, it's ganun lang siya. And that was so freeing for me. Doon na nagbago lahat ng parang okay, hindi na siya personal. Oo. Ang ganda nun. And yung process na yun, parang ang dali niya sabihin ngayon, Yes. no? May wisdom siya. Syempre. Pero ang na-imagine ko parang ang painful nung ganong klaseng yung kung paano mo siya binitawan. Kasi sa isang taong overthinker, kunwari sa mga nakipag-date ka pa lang, ilang beses pa lang kayo nag-usap, yung iba dyan nag-isip, paano pagpakilala niya ako sa pamilya ko? Paano, out of my league ko to, kakayanin ko ba? Kalma, be. Di ba? Teka lang! Oo, yung outcome, bitawan mo muna, yun, di ba? Oo. Mahirap siya eh. Kaya yung parang paano mo mabitawan yung outcome na yun, napakadaming proseso siya na in-explore mo talaga sarili mo. Yes. And even with my husband, parang when we met, it was very, na siya, gusto ko to, it's clear, malinaw yung intentions namin, gusto namin isa't isa, ganyan, I'm feeling safe for the first time. For now. Baka magbago. Parang lang siya, I took things day by day, very, very for now, very bahala na, it will end pa rin. Kaya doon ako napadpad sa, if you go towards the very end of our life, like even if we're married, it will still end in some way. Enjoyin ko na lang ngayon, di ba? Kesa inisip ko na, ito yung mangyayari, baka iwan niya ako. Di ko naman alam kung ano mangyari noon. Diba? Yeah. So yung kumbaga, one day at a time talaga. Tsaka yung mag-focus dun sa, bitawan nyo yung outcome, kakaisip. Yung mga nagpo-focus din sa outcome, for sure, malaki dun yung influence nung yung mga standards, Yes. the expectations na ito gusto ko. Sobrang gusto ko yung na-mention mo na kanina yung gusto mo ma-fall in love and all. Parang yun din outcome din yun. Minsan parang nandun na tayo sa idea ng love, pero pag nandyan na sa harap natin, hindi tayo pala prepared. Yes. Oo. Or sometimes yun nga, parang gusto mo lang ba may mapopost sa social media doing all these cute things. Diba? But are you ready for the hard conversations? Ready ka bang to open your heart again for all of this and to meet other people and love the people around them and like build a life with this person, diba? Beyond what looks nice on paper and online, ganyan. Kaya na yung na-mention natin ngayon, no. Kaya sabi nga ni Eric Fromm, isang sikat na psychologist, sabi niya, yung loving daw, verb siya. Kaya nga meron siyang book na An Art of Loving. So maraming mga tao nakafocus nga daw dun sa, alam mo yun, kung paano nakikita yung love as an adjective. Nag-act tayo na love as an adjective. Hindi tayo nag-act na parang tayo yung person na, alam mo, nagiging committed dun sa mismong relationship na yun, di ba? Kaya nga sabi niya, love is a decision. So kaya kailangan nagde-decide talaga tayo intentionally, mindfully dun sa kung ano yung type of relationship na gusto natin. Pinipili talaga natin siya. Yes. Tama si Ben and Ben. Di ba pipiliin ka araw-araw? Pipiliin ko sa Araw-araw. So, yan. So, ang dami ko natutunan doon ngayon. Kaya dahil dyan, for sure na-excite ng iba. Kasi meron tayong
yung part ng paano kung. Ayan, sa mga overthinker. So, may mga kinolek kami ng mga questions from our listeners. Tapos, sasagutin lang siya. Oo. Dito sa mga paano kung ano. So, simulan ka na, Yes, Gina, let's ba? go. Gia, yan. Sabi niya, ito, paano kung magkaiba kami ng pananaw tungkol sa commitment, intimacy, at boundaries? Parang hindi na kayo match dun pa lang. Di ba? Ang bibigat na nung commitment, boundaries, and what was the other one? Intimacy. And intimacy. Those are very important things. If you're looking, parang sasabihin ko nga kahit for fun, na hindi pa rin nagmamatch kasi sa intimacy and boundaries pa lang. So, anong gusto mo about this person kung di kayo Diba? nagmamatch? So, I think yun yung siguro maganda i-let go, no? Yeah. Well, and to ask also, so kung hindi kayo pareho sa tatlong mga bagay na very important, bakit mo siya gusto? What is it about this person? Is it the idea that you've created na merong something na, uy, bagay kami? Oo. Kasi kung hindi kayo boundaries pa lang, kung hindi kayo Tsaka nag-respect. commitment, no? That commitment Hindi ka also. priority or di pinaprioritize yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Pero inisip ko nga with like commitment like if it's something light, like let's say, ano lang, for fun lang to, like we won't really, we can see other people kung ano man, like even on that level na ang light lang na, light, kung sa other aspects ay hindi niya rinerespeto. Kahit na light yan, the boundaries part and the values and all of those things, parang, ekis na yun Mahirap agad na eh. ekis, oo. So, pag ganyan, maganda daw kausapin. Oo. Tapos, maganda siguro slowly let go mo, no? Yeah. Kasi, yun kasi mahirap eh. Mahirap kasi siya nabitawan kagad. Especially Yeah. kung, kunwari, medyo, ito lang yung tao na medyo nagiging close sa'yo siguro. No? Yun din eh. Pero magandang tanong, anong meron dun sa tao na yun? Baka naman malungkot lang tayo kaya, alam mo yun, finifit in natin tong tao na to dun sa idea na. Yeah. Or usually, di ba sometimes let go. Yun yung easiest naman eh, hindi ekis na dapat. Pero sometimes, maghihintay ka na lang. Like yung mga non-negotiables mo, isasantabi mo, which doesn't make sense. But then, you'll wait it out, tas mapapagod ka. Makikita mo rin na hindi pa rin siya mag-workout. Hindi talaga siya mag-work. Wag na natin pilit. Tama na. Next. Paano kung nagiging big deal sa aming mga babae ang mga firsts ng aming partner? Well, I think important naman. There is something special about the first. Oo. Yes. Pero hindi rin ba special yung last? Yung parang, di ba? like, yeah, I have a special place in my heart for my first love, my first kiss. Like, sobrang magical. It was great for a time, for that era of my life, but like, the one that stayed, the one that's there for you, and the one that matches everything you wanted, parang, di ba mas importante yung what's there and what matters right now and what you can build further on. Di ba? Oo. I think yung ganyan na usually pag parang may nauna na, ganyan, yun yung context that I always get from that, na may nauna ng ganito or tas hindi na siya yung first. Okay, hindi man ikaw yung nauna, but then your experience is still different kasi magkaiba pa rin kayong tao. You Tama. still go on that restaurant. Masarap yung pagkain. Di ba? Yeah. So, importante dito siguro yung idea din ng self-worth no? Yeah. Kailangan ni-work on natin yung self-worth natin dito kasi hindi na magmamatter kung sino nauna dyan eh. Basta alam mo sa sarili mo, ito yung worth ko eh. Alam mo yun? Iba siya. Iba. Di ba? Iba siya. Iba naman ako. So, hindi mo nagmamatter yung tao. Tsaka Yeah. importante yung last. Yeah, and it wouldn't have worked out also. Siya nga yung first, tapos, asa na sila ngayon? Nasa Di ba na sila? nag-break na? Di ba? Ayan na. Hindi ko yung first, di ba? So, kaya yung last, di ba? There isn't that nice. Pero, syempre, huwag ka rin kumapit sa last na idea na, hindi, dapat kami yung last, ganyan. Kung hindi Diba? naman kayo nag-workout, Oo, diba? baka napilitin mo na lang dahil pag natatakot kang magsimula ulit kasi sabi mo, dami mo nang in-invest dito sa tao na to. Yeah. Emotionally, syempre financially, ikaw pa pala nag-ano. Oh my no? gosh, yeah. Pero, importante na ma-visualize mo yung sarili mo na worth it pa ba? So, dapat masaya ka. Hindi lang nakafocus sa firsts, no? Okay, next. Ang ganda ng sagot mo doon. Yeah. Paano kung biglang nagbago ang pakikitungo sa'yo ng partner mo after mo siyang sagutin? Alam mo, that's why I don't believe in ligaw. Ang ganda. Yun talaga yung ano ko with ligaw eh. The chase of it all. Kasi ganyan eh, best foot forward ka lagi, o kasi niligawan mo yung tao. And then yun nga, pag sinagot mo, ay,
ay, hindi pala siya ganyan, ay, hindi na pala siya ma-effort. So, kung ganun man, and it's okay, I mean, that's my personal decision, pero kung gusto niyo yung ligaw na ma-pursue ka in this way, that's perfectly fine. Pero kung mangyari na pagkatapos mong sagutin, ay, hindi pala siya ganyan, hindi pala siya communicative and all those things, di pinakita niya sa'yo yung totoong siya. Kaya sagutin mo agad. Sagutin mo na agad para makita mo yung totoong siya. Kasi, Diyos ko, imagine like nagpaligaw ka ng mga 3 years, ganun. Tapos biglang makikita mo na, oh my gosh, hindi pa siya yung ganun. Or longer. So, Actually, okay din yun na niligawan tapos sinagot mo, nalaman mo, huwag ka na muna magpakasal agad. oo, yun. Kasi mamaya magpakasal, o kaya yung ma-fall ka sa potential na, Oo. ay, ano kasi, parang lagi niya ako sinusuyo, di ba? Yes. So, after mo sagutin, naging okay, ilang months lang, kasal ka agad. Baka hindi mo, magulat ka. Oo. And I think the danger there also is dahil pinakita niya yun na nag-effort siya, ginawa naman niya to for me, pinakita niya, so kaya niyang ibalik. Hindi sustainable yung ganun eh. It's so easy to make promises. It's okay. It's so easy to show your best foot forward. Pero, kung hindi siya ganung klaseng tao talaga, makikita at makikita mo yung totoong siya and believe the actions and the words na pinapakita at sinasabi niya sa'yo. Like, oh my God. Ang ganda. Alam, meron akong friend, share ko lang, dahil naalala ko yung sinabi mo na parang pakita niya yung sarili niya, no? Pag nakikipag-date siya, so lalaki to, so yung mga nililigawan niya, dinadala niya sa hiking. Okay. Para makita niya yung itsura kapag may inconveniences. Right. Yeah. Kung ano ba sila, mag-work ba talaga sila. So maganda yung mga ganong klaseng no, parang nag-explore kayo together na ano nga reaction nito kapag may inconvenience, may discomfort. Talagang hindi lang laging best foot forward yung makita mo. Doon siya talaga as a person. Yes. Doon din siya nag-shift for me. Those are one of the things din na nag-shift when I started. Nung parang nag-shift yung the way I looked at relationships. Like yung first date nga namin ng husband ko, errand date na siya, grocery. Sabi ko, hindi na ako mag-aayos. Ito na yon. Tapos, pag deserve mo na yung ayos na ayos ako, ano ka, I know, right? Yun, true. Diba? Nabighani naman siya ng bonggang-bongga nung nag-ayos na ako for the first time. Tapos, see, like, if you like this basic, yung just woke up, I shall, eto na yung more of me. Diba? So, kaya may natutunan na kayo, diba? Hindi laging ganon yung itsura dapat Real ng mga foot, dating. ganon, real foot, face forward. Mas maigi na nga na parang doon yung authenticity sa simula pa lang eh. Yes. No, para hindi na mahirap. Okay, next. Sabi niya dito, paano kung hindi ko kayang maibigay ang mga gusto at kailangan ng magiging partner ko? Magiging. Magiging. So, wala pa siya. Wala pa. So, sino siya? Overthinker nga, no? Overthink nga, oo. Paano kung hindi ko kayang maibigay ang mga gusto at kailangan na maging partner ko? Ano ba yung mga gusto na yan? Oo nga, is very important questions. Like, hindi mo kaya ang alin. At least, okay, I think it's helpful, the things to take note here. Ano yung mga hindi mo ba kayang ibigay? That's helpful to know, yung mga hindi mo na kaya. At least, parang straight up, kung may makilala kang someone, tas hindi mo pala kaya, okay. Okay na siya. At least clear and you guys don't have to waste each other's time. Tama. And that helps in that way. Pero kung iniisip mo na hindi mo kayang ibigay sa taong hindi wala pang nandun, sayang ang energy. Wag na muna there. You will be able to figure out. And if you are not able to give it, that's the clear sign na hindi kayo match. Unless you can learn it. You can learn to love the person in that way. In that way, that's also good. Pero kung hindi mo rin pala kaya ultimately, after trying, after communicating, then it ran its course. However way it was supposed to. At saka grabe yun, no? Hindi ko kayang maibigay. Usually, kapag mahal may isang tao din talaga, alam mo yung effort, hindi mo man makuha yung isang ganon, pero yung effort na, di ba, meron kang nai-offer sa kanya. Yun din yun eh. Actually, kapag may gusto ka talagang tao, magugulat ka na lang din sa mga bagay na kaya mong gawin. That's true. Biglang parang, ay, sino siya? Ginagawa nito. Yeah. Parang, ako ba to? Parang ganon. So, iba talaga. Alam mo, i-discover mo muna yung sarili mo kasi baka marami kang kayang ibigay. Yeah. At nagfo-focus ka dun sa idea na ito yung mga di ko kaya ibigay. Anong pamantayan mo dun? Baka nakikita mo ng social media. Pero ano ba yung mga bagay na unique para sa'yo na yun yung kaya mong may offer dun sa magiging partner mo? Yes. And Diba? hopefully, these are good things din na hindi nasa-sacrifice
yung sarili mo, Tama. boundaries and other people also. Parang important din. Kasi kung hindi mo kayang ibigay tas hindi mo naman value yon, parang wag mo ibigay. Oo, kasi baka yun din, mahirap naman yung parang bigay ka lang ng bigay, wala natira sa'yo. Yes. 'Di ba? So maganda yung balance something na bina-value ninyo parehas and okay lang din talaga sa'yo. Ayun. So, next, paano kung kahit binibigyan naman ako ng assurance ng partner ko, pabigat ng pabigat, wait na. Patuloy pa rin akong nag-overthink. Oh. Hindi trabaho ng partner natin ang i-handhold yung puso natin. Handhold pero puso, no? Pero parang, yes, they're there to support us and be our partner, but it's still solely our responsibility to learn to trust our partner and to trust ourselves. Tama. Most importantly, kung hindi nila kayang ibigay. Kasi madali naman sabihin, mahal kita, baby ko. Oo, ikaw na talaga hanggang dulo, eme. Which they can mean at that time, but things can change again. And if it does change, ikaw pa rin ang dapat. Hindi siya yung pagkakatiwalaan mo eh. Kung magbago siya, parang, okay, this was great for what it was, pero nagbago na yung buhay namin. May iba na kaming gusto. You have to trust yourself na you will let go when it's not aligned na. Ganon siya. At yun yung mahirap. Mahirap. I think yun yung sa assurance part. Kasi, and also when you think about assurance, kasi di ba usually yun yung parang natatakot na umalis and stuff like that. Baka ipagpalit. ganun. Oo, mapagpalit. And they can't. They can say that, but you still don't know. Oo. You still don't know for sure. I mean, merong mga kinakasal lang ilang taon na tas biglang one day nag-decide sila na, okay, parang I want someone else. And that's out of your control. So, pwede ka nang mag-overthink kayo and then masisira na yung what you have. Focus on what you have right now. And kung mangyari in the future, iiwan mo na kay future self to figure that out. Yung part ng ganito na yung sa assurance, tama ka doon na hindi naman kasi talaga responsibility ni partner yon. Siguro pag maglalagay lang ako na iba pang context para doon sa mga tao na siguro hirap na makakuha ng assurance. Kasi halimbawa paulit-ulit yung cheating. Oh my God. Tapos nire-reassure ka kaya hindi ka na magkaroon ng reassurance. From past Di ba? relationships. From past relationships. So parang naitutulad mo yung pwedeng present na na partner mo na baka lokohin ka lang or hindi ko na to or siya mismo meron siyang history na nag-cheat siya Right. once or twice. Tapos ngayon nire-reassure ka tapos hindi ka pa rin magkaroon ng assurance. Ibig sabihin, kailangan mo din i-work out. Kung nasa context ng cheating to, kailangan mong i-work out din yung sarili mo kung kaya mo ba talaga na magtiwala pa ulit. Tsaka kasi baka naman yun din yung pinag-uusapan ko nung last time sa mga mga iba kong friends na may gantong history, kailangan nila i-workout din yung, alam mo yun, yung honest talaga sila sa partner nila na hindi mo kailangan patawarin kagad kung hindi ka pa ready. Yes. Oh, if this Diba? is within the context ng nag-cheat na siya Nag-cheat before na. sa'yo. Oo. Not in other, not in previous relationships, ganyan. Oo. Ibang kwento ibang din to. usapan yun, malalang Oo. So, kasi medyo malawak kasi tong assurance na to. That's true. Yung na-mention niya, tama yun na hindi naman talaga responsibility na yun ng partner mo. Pero kung ang issue ay about sa cheating, Yes. ganong cheating naman, kailangan mong tanongin sarili mo kung ready ka ba talagang magtiwala at saka kung talaga napatawad mo ba. Kasi minsan madali sabihin na okay na yun, di ba? Pero sa totoo lang, di ba pala Babalik okay yan. sa'yo? Oo, sometimes. So okay lang na wag tayong maglokohan, hindi mo lokohin sarili mo na nasasaktan ka pa, hindi pa wino-workout. Kailangan niya din syempre yung baguhin yung behavior niya, di ba? Meron talagang change. Kasi yung reassurance na yun, baka hindi lang pala words yung kailangan talaga ng behavior change. Oo. And yung boundary for yourself na, Yes. okay, nag-cheat na siya ng 3 times. Ilang beses pa? Ilang chances pa ang ibibigay mo, BM? Oo. So, kailangan din self-worth, no? Tsaka self-respect. Ayun. So, ayan, dalawa na kami doon, na. So, next, paano kung hindi ko kayang maiwasang mag-overthink sa relationship namin kahit wala namang ebidensya? May ebidensya na. Diba? Wala pa daw ebidensya. Wala pa. Oh. Wala namang ebidensya. Nag-overthink pero wala siyang ebidensya doon. Ang hirap no kasi general yung question. Oo. So open to interpretation. Open to different interpretation siya, no? I think, parang hindi mo I think there's a gut feeling, sometimes na ganyan. Kung walang ebidensya, my belief as someone who has been cheated on and has cheated before, I talked about that na rin before. Not proud, will never recommend, but I have. It's part of my story. Ganun na siya. Lalabas at lalabas ang katotohanan in some way. Hindi
mo matatago. Hindi talaga. So, it will always come out in some way, shape, or form. So, kung wala ka pang ebidensya, tapos yun yung hinihintay mo, di sige, hintayin mo lang. Enjoy it for what it is. Pero kung ayaw mo na regardless, tapos walang ebidensya, that means you're also still not safe in the relationship. Maybe that's Tama. not a relationship for you as well. I think important Oo. din yun. Diba? Kasi parang naghahanap ka ng ebidensya eh. So, ibig sabihin parang naghahanap ka lang ng confirmation. Oo. Kung tama ba yung gut mo. Pero even, Kahit wala, di ba? Pero Kung kahit nararamdaman hindi. mo, masaya ka ba? Di ba? oo. Like, you don't have to have evidence to leave. You can just leave if wala na, for whatever other reason that does not feel safe anymore to be in that relationship. Ang ganda na nun. Grabe, may nasagasaan po tayo, no? Pasensya na ha, dire-diretso lang yun. Sobrang nun, talim nung part na to, no? So next, paano ko ilang beses nyo nang napag-usapan ng isang issue, pero parang wala pa rin nagbabago sa actions niya at nauuwi ka sa pag-overthink. Kailangan pa ba itong i-sugarcoat? Oh my gosh! Ito na lang gusto kong tanongin, ano? Tinatanong pa ba to? How much more do you want to, ilang chances pa ang gusto mong ibigay? Ilang beses mo pa ba gustong pag-usapan yung conversation na yan, paulit-ulit? Kasi hindi ka naman aalis di ba? Parang at this point, di ba, sinabi na ng mga tao, sure, sinabi ng mga kaibigan mo, sinabi na kung sino-sino. Ikaw na rin, sinabi mo sa sarili mo na umalis. Pero kung ikaw hindi pa rin aalis, junk ka na muna. Junk ka na! Bahala ka na! Tapos, tingnan mo, at some point, either you will live the rest of your life unsatisfied and just fully resentful by that choice. Or something will shift and you will have to leave. Parang, Yan, pag hindi sinagot. nakikinig, di ba? Yung Diba? pag may kaibigan ka na parang paulit-ulit, sarang, sige, gawin mo na lang. Bahala na lang. Ganun. Diba? Tsaka the mere fact na tinatanong mo to, alam mo na eh. Ito na lang yun eh. Alam mo na yung sagot. Harapin mo na lang yung katotohanan talaga. Although masakit siya, pero ganun pa rin eh. Parang patatagalin mo lang ng 5 years. Naubos yung 5 years. Masasaktan ka pa rin. Yun pa rin yung same question. Parang prinulong mo lang, no? Parang ako to eh. Parang pinatagal ko lang dati. Yes, Parang, same. sabi ko, sana pumayag na ako nung time na gantong year. Dinagdagan ko pa ng doble. Di ba? Wala, yun pa rin eh. Yan, lagi ko yun. I 3 years in, ayoko na. I knew ayoko na. Pero naghintay pa ako ng 3 more years. Oo. And wow, parang, ganun lang din. Tapos, lumipas lang din naman ng panahon. Oo, mahirap. Like, hell. But, what happens after? Like, wow. Bakit ko pinatagal? Ganun lagi yung goal. Yun na lang yung parang, Mapapag-isip ka talaga na bakit ko pa pinatagal. Pero eventually parang, dahil din sa ganong klase experience na sobrang painful, alam mo na next time na, hindi ko na kailangan patagalin. yes. Diba? So, crucial din siya. Oo. Kaya Meron very din na bahala siya. ka na. Kaya, ikaw na bahala. Magstay ka na lang. Oo. Gawin mo yung gusto mo. Kaya mo na yan. Makikita mo rin yan. Promise, Oo. babalik ka dito. You're like, free na po. Okay, tama ka. So, next, paano kung nagsistay na lang kami sa relationship dahil nangihinayang kami Yan, isa sa pa. matagal naming pagsasama? Ayan, Ay, isa naku. pa yan. Ang ganda nung tanong. Maraming masasapul dito, no? Hi. As you said, you were also in a long-term relationship. Yes. Same. I was in a lot of long-term As relationships. in, long term talaga, like 11. Oh my ganyan. gosh. Ganon. Right? Pero syempre, okay naman yun, Yeah, di ba? it's- Lahat naman yun, totoo naman siya. So, Yeah, wala namang pero yun na yun eh. Di ba? Hindi nag-work. Yeah. Time will pass. Ang lagi kong binabalikan is parang you had a life before this person and you will Yes. have a life. And kung yan, whether that's 11 years, 5 years, 3 years, lilipas lang din yan. And then before you know it, parang naka 11 years na rin since nag-break kami at ang dami na nangyari beyond that. So, oo, mahirap kasi daming investment, ganyan. But that's like a sunk cost fallacy. Tama ba yung Oo, fallacy oo. na yun? Oo. But, if you are meant to break up, it will happen. Yung reason mo, like, kung hindi ka masaya, whatever those reasons are, mapupunta din kayo doon sa end of it all because you're ultimately not happy. Mas mag-outweigh yung mga things, mga reasons to not be in that relationship. And
time will pass. You will have a life after that again. That's the cool thing about it. Nakakatakot lang talaga sa una mag-decide. Kasi, basta madaming fear dyan. Overthinker ka nga eh. Baka wala na magmahal sa akin tulad nung Yes. ganun. Baka tumanda na lang ako talaga mag-isa. Diba? Yung mga ganun na thought. Pero, hindi mo pa siya ginagawa eh. Diba? Baganda na bigyan mo yung sarili mo ng opportunity na makita yung sarili mo. Tsaka, ako yung naging perspective ko nun kung bakit din ako nag-decide. Nag-open up. I love that. Diba? Parang naisip ko na unfair sa akin and unfair din dun sa partner ko. So, parang naisip ko na tulad nun, lagi kong sinasabi, ang pagmamahal ay pagpapalaya din. Kapag pinalaya mo yung isang tao, pinapalaya mo yung sarili mo tsaka siya, binibigyan mo din siya ng opportunity na makita yung right person para sa kanya. Diba? So, kindness din siya in a way kapag alam nyo na hindi na kayo nag-work. Yeah. And I think it also helps then asking yourself, usually, di ba, yun yung kinakatakutan na walang magmamahal na sa akin the same way they did, wala na akong makita. What is so scary about that life? Is it really that bad? Na parang what's the worst that could happen kung wala na talaga magmahal sa'yo? So dami na tao sa mundo, Diba? wala ba talaga? Ikaw man lang, hindi mo magagawa. Yung mga friends mo, everything around you. Parang just forgetting that there's still so many people, so many amazing, cute people in this world. Diba? Oo. Tsaka yung, yung ganong idea na nakakatakot. Yung maganda nga simulan mo, yun yung ironic pagdating sa love. Kapag pinuno mo yung sarili mo ng pagmamahal at umapaw talaga siya, alam mo yung wala ka na talaga mapaglagyan. At may times na maghahanap ka talaga ng isang tao na, alam mo yun, willing din talagang tanggapin yung ganong klaseng love nang hindi siya mag-hesitate sa'yo at magmamatch kayo. Merong ganun. At kung wala man, at least ikaw punong-puno ka ng love, pwede mo i-share sa mga tao sa paligid mo, may community naman. Diba? So, pwede mo i-try naman. Yun yung ironic dun minsan na pag binitawan mo. Kasi ako, naisip ko na sumuko na ako, ayoko na. So, biglang dumating, ganun. Sino ka na ngayon? Diba? Happy ka na diba? Yun. So, sana yan, huwag tayong manghinayang dun sa mga years na yun. Mas nakakapanginayang na mag-stay ka na hindi ka masaya. Yes. At pinakalas na question, ito na. Sa wakas, paano kung ang dali para sa ex ko na humanap ng bago habang ako ay nahihirapan pa rin mag-move on? May comparison. Yun yung yun talaga yung nagiging laban after the breakup. The person that wins the breakup is the one who moved on faster. So, paano mo malaman na masaya na talaga siya? That Oo one nga. thing. Like, Oo. nakahanap siya. O tapos, malay mo mag-break sila next month. Tapos ikaw, na fino-focus mo lang din yung sarili mo, magiging hinarap mo yung hirap, yung sakit ng pagiging malungkot and heartbroken. You went through the hard part. Mas magiging okay ka na faster versus maybe someone who found someone either whether that's through cheating or rebound man yan, dine-delay pa rin niya yung kung ano mang issue niya. As if naman magbabago siya ng ganun Diba? lang. Yeah. Mahirap din ma-validate kung talagang masaya yung tao na yun eh. Napaka-weird. Ewan ko lang ha. Pero syempre, as nag-o-observe din ako mga ganyan. Hindi mo kailangan i-compare sarili mo. Syempre, yung mga tao, popost lang nila yung mga bagay na gusto nila na makita mo at maramdaman mo na ang saya-saya ko ganyan. Sure ka ba? Bakit kailangan, kung masaya siya, bakit kailangan niya pang ipakita yun ng gano'n? Pero di din tayo sure, di ba? Yes. Baka naman kasi masaya naman din talaga siya. Yeah. Kaya parang hindi mo kailangan i-compare. Parang wag mo naman i-compare. So parang gano'n. And in the other likelihood na parang yung ex niya nahanap na yung parang, let's say that's the one Sige, na. sige. Yun na talaga. Okay, at least clear na hindi na kayo. So, move Diba? on na. Like, masakit. Pero, kung nakita na niya yung tao niya, Good. nice. Ako naman, let me just go on my way. Kasi at least Diba? hindi ka nakakapit sa kung ano mang, mga paano kung magkabalikan na. Like, that was a shift also for me when, someone long-term relationship yun. Tapos may bago na siya. I was like, ouch, ang sakit. Ouch, ang ganda niya. Sino ko talaga. Ganda niya, ganyan. Pero okay, naka-move on na siya. Sige, ako na mag-move on. Tama na. This is the clear sign for me to go. Ang ganda no? Parang mas clear na talaga sa'yo. Tapos yung feeling na kailangan talaga ingungudgud mo sarilin mo dun sa pain. Parang, sakit! Ayoko na. Yung parang lang, like, fire, it hurts, burn, okay, let's go and tend to that one, then not touch fire again. Hindi, parang mapupush ka talaga na, sige, ako naman. Kung nagawa niya yon, why not? Ako din, kaya ko din. Yeah. So, hayaan mo yung sarili mo na Like, yes, masakit. Harapin mo yung sakit na yun. harapin mo yun. It's part of it. And, isn't that the worst din?
Yun naman yung pinakaayaw ng mga tao sa breakup, di ba? Na makahanap na siya ng iba. Totoo. O yun na yun. And then you went through the hard part. Diba? May closure. Oo. Clear. Ayan. So, thank you so much dun sa mga pagsagot ng ating questions ng mga listener. Paano kung... So, kaya dito sa part na to naman, medyo malapit na tayo dun sa dulong part, no? Yung, dahil nga pinag-usapan natin yung overthink, ang dali lang sabihin na parang, huwag kang mag-overthink. Di ba? Pero syempre, pag sa totoong buhay, mag-overthink pa rin yan. Kahit sabihin mo, huwag ka na mag-overthink o huwag mo na isipin yun. Sa experience mo, paano ba yung pinaka naging way mo para maiwasan yung overthinking? My gosh. As someone na hindi makatulog dahil nag-overthink. My mom would always tell me that, matulog ka na lang, don't think of anything. Tapos, parang, mas gumaganon pa yung brain ko na, di ba kasi when you're like, wag mo siyang isipin, wag kang mag-overthink, mas mag-overthink ka, mas iisipin mo. What is that in the psychological terms? In the, na parang, when you say, don't think of a red car, you still think of a red car. Yung opposite pa rin yung maisip. Ako ang tinatawag ko doon sa psych, yung paradoxical intention. Para sa pagtulog. Pag matutulog ka, sasabihin mo na matutulog ako, pipilitin ko matulog, hindi ka makakatulog. Kasi inisip mo na, di ba? Okay. So kaya may times na hindi ka... Mas maganda na hindi mo na lang isipin yun. Gawin mo lang siya yung kung ano lang yung at a time. Right. Huwag mong pipilitin. Oo. The more na pinipilit mo siya, the more na mas mahirap sa'yo. Yes. So, what's helped for me is aside from saying, wag kang mag-overthink, these are things I would do. May scheduled na, sige, ito yung time ko para mag-overthink. I will break down, I will do everything I can. Okay, mga 30 minutes, 1 hour. Okay. Lahat na go ruminate, everything, all of that. Tapos pagtapos na, okay, nakaschedule na siya, I'll focus on other things. Kung hindi ako makatulog dahil iniisip yun, I'm still in bed, tossing and turning, okay, babangon na lang ako. Ano pang pwede kong gawin instead? Maglalakad, kakain na lang, manunood na lang ng something else. And then if it comes, ayun, so that's what helps. Another thing that's helped me also is, kung dumaan yung thought, edi dumaan yung thought. I don't have to, hindi niya kailangang tumambay. Oo. Parang, sige, daan ka lang. Isip, thought, okay, sige, isip, daan. Versus giving it space to stay there and go deeper. Like watching clouds. I think that's helped. Think of the thoughts as watching clouds. Another thing that also helps me is, I have these thoughts, anong pwede kong gawin right now? Kung wala, kung meron, edi gagawin ko na. Like right now, kung anong oras yan, 2 a.m. na, ano pwede mong gawin right now? That helps also. Kung wala, okay. I'll focus on something else to do also. I think that's helped as well. Yung having that set of questions na action plan. Ng, can I solve this right now? If not, then ipagpapabukas ko or next week. Ganun, kung ano man. Ang interesting, kasi yung na-mention mo na mag-isip ka, mag-schedule ka, tapos i-overthink mo. May ganun talaga sa psych. Talagang kaming yung mga therapist ninyo or psychologist nyo, sinabi na rin sa mga overthinker, yung wartime schedule, yun yung tawag doon. So, di mo alam, ginagawa mo na siya. I love it. Yung parang, pipili ka talaga ng time of the day na kung saan, doon ka lang talaga mag-work. Kung tulad ng ginawa mo, ang tawag doon wartime schedule. Pinapagawa talaga siya, kaya siya effective sa'yo. Kasi effective talaga siya based on studies. Yes. Ang galing! I love it. Na-confirm. I think what's also helped, pag yung parang heartbroken ka, nag-away kayo the night before, or yung kung ano man, or parang you stayed up because you didn't know kung ano na nangyayari na situationship mo. Papasok pa rin ako sa work. Never ako hindi pumasok sa anything kasi kahit na heartbroken ako. Papasok ako, namumugto yung mata ko, ganyan. Sabihin ko sa mga tao, malungkot ako today, pero magtatrabaho tayo. Huwag niyo nang pansinin, huwag niya kayo magtanong, malungkot ako today, I will work. Like, ano lang siya, like, in-acknowledge ko lang siya kasi there's no use hiding it. For me, at least, that's what helped me. Kasi, hindi ko rin matatago kasi halatang namamaga yung mata ko. Oo. Ang laking help yung ganun, no? Kasi parang pinapakita mo, nagsaset ka din ng boundaries, tsaka, nagiging honest ka sa sarili mo. The more kasi na parang hindi ka rin nagiging honest,
yung bigat nun, mas mabigat talaga siya, lalo na sa trabaho, lalo pa iba yung ginagawa mo sa work, diba? So, yung maging honest ka dun sa mga teammates mo, friends mo, etc. Malaking help yun para mabawasan din yung mga worries natin. Baka gusto ko idagdag dito yung journaling. Oh yes, oh Nakakatulong din yes. siya. Oh yeah, that helps a lot. Kasi wala siya mapupuntahan. O sige, isulat mo, have it like just come out in some other way. Or talk about it, record, and just daldal ka lang ng daldal ng ano. Hi vlog! Nagana ka lang, chumika kung hindi ka masulat. I think that helps Totoo. also. Yung pwedeng voice notes na type of parang journaling na rin. So yun, pwede nyo siyang gawin, makakatulong din siya. So, ang bilis ng oras. Kasi, ang dami natin napag-usapan. Tsaka na yung, feeling ko dami nilang natutunan. Kasi yung mga questions kanina, series na yon, no? Sobrang, actually nga, pwedeng i-separate yung pang mga podcast na din siya. So, pero thank you so much dun sa patience. No? Kaya siguro dito sa dulo na to, ano kaya yung parang pwede mong ma-remind o kaya siguro sabihin dun sa mga nakikinig sa atin na overthinker? Oo. Well, from one overthinker to another, I think there's a gift in that. I mean, kaya ako rin siya ginawang podcast eh. Parang may mapupuntahan. The experiences that you have, as long as you obviously keep yourself safe, I think yun yung pinaka-importante. But what you have in your brain, it's not like a bad thing. Use it to your advantage in however way. Like, you can monetize that, help other people. Because thinking and feeling so much, I think that's a gift. Pour it elsewhere. Find an avenue to be able to share that. Huwag ka lang mag-dump ng nag-trauma dump sa ibang tao. But I think you can turn it into something beautiful as well. Being able to feel and think hard. And things will always work out the way they're meant to. You don't see it now. Pero magtiwala ka na lang, nakapitan mo yun na it will make sense someday. Some way, somehow. Tumuloy ka lang. Ganon. Yeah, thank you so much. No, napakagandang message. So, hopefully mahanap ninyo talaga yung way kung paano nyo ma-turn yan into something beautiful, tulad nga ng sabi mo. So, maraming salamat sa pag-join dito sa podcast. So, baka gusto mo din silang invite sa podcast more kung ano pang gusto mong i-plug. Ayan, mga overthinkers, ganyan. Whether that's in love, in life, at kung ano mang pinagmumunihan nyo, you can head on over to the Paano Kung podcast. Marami na tayong mga paano kung na nasagot natin doon. At tuloy-tuloy pa rin siya bilang, overthinker tayo. So, ganun pa rin. Ang dami pa rin. Dami talaga tanong. Yeah, so explore it there. And online, I'm at Joelle OL, JOELLEOHWELL. Yeah, see you there. It's gonna be so much fun. Thank you so much. And maraming salamat mga breaklets. Hopefully marami kayo natutunan sa episode na to. Natutunan sa episode na to. So wag niyo kalimutan, if nag-resonate kayo dito as an overthinker, tag niyo na rin yung iba pa mga overthinker dito sa ating mga social media platforms. Pwede rin kayo mag-engage sa threads tsaka sa mga social media platforms na na-mention natin kanina kasi baka mamaya makapag-create din tayo ng mga iba pang mga podcast episodes para sa inyo. No? So, until the next breakdown! This is Crossroads Media.